Oh, bukag. Good morning! Labor Day nga pala bukas mga mare at walang pasok yung mga bata. Kaya eto, umuwi kami ng farm. Si Bryce at saka si Andrea paniguradong mag-e-enjoy na naman. Dito lang kayo nga. Eto nga nakita ni Bryce na nakalatag itong tent dito. Ewan ko ba sa batang to mga mare at nag-e-enjoy nga siya. Pagkapasok niya ng tent mga mare ay lalabas naman ulit. Feeling ko talaga naninibago siya bakit may ganito dito. Feeling niya nga tuloy mga mare ay nagbahay-bahayan nga ito. Naalala ko nga nung naglalaro sila ni Andrea sa bahay mga mare. Yung kumot ni Andrea at saka ni Bryce ay sinasabit ni Andrea at gumagawa sila ng bahay-bahayan. Ang sarap talaga maging bata mga mare kasi wala kang iniisip na problema. Simpleng paglalaro lang mga mare ay masaya ka na. Kinabukasan sa pag-breakfast namin mga mare, eto nagluto yung tita ko. Nagluto siya ng sinabawang sutanghon na may hipon at piniritong tuyong tilapia. Ganito lang naman mga mare ang ganap namin tuwing umuwi kami dito sa farm. Nag-iisip lang kami kung anong pwedeng lutuin. Sabay-sabay kaming kakain at walang katapusang kwentuhan. Dito kasi sa farm mga mare, merong kalaro si Bryce at saka si Andrea. Malaya sila makakagalaw at makakatakbo. Malapad din kasi ang space dito mga mare. At pagdating dito ay may kalaro nga sila. Pero pag sa bahay mga mare nako, panay ang cellphone at saka panunood ng TV. Kaya bilang nanay, hindi ko talaga ipagkakait sa kanila ang isang araw nilang kaligayahan. Dahil Labor Day nga ngayon mga mare, ay gusto ko lang sumaludo sa lahat ng mga workers, lalong-lalo na yung mga driver at saka construction worker. Dahil kahit sa sobrang init ng panahon ngayon mga mare, ay patuloy pa rin silang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Syempre, hindi ko makakalimutan yung mga full-time mom na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Kahit 24/7 man silang nagbabantay sa kanilang anak mga mare, nakakapagod man, isang ngiti at saka lambing ng anak nila ay sapat na. Eto, fast forward na nga mga mare, pumunta kami ng tita ko dito sa bayan. Naghahanap kasi ako ng comforter doon sa kwarto namin mga mare. Tamang-tama nga ang punta namin dito mga mare dahil kabubukas lamang nila. Eto nga, napabili pa ako ng 2 piraso. Atong boys ba, malagyan na itong mangga. Dapat na rin mga safe ka na, no? Walaway tao sa bigas. Ay, wala ba rin? No. No. Ganito talaga ang eksena dito sa ukay-ukay mga mare. Sobrang na-amaze nga ako mga mare kasi nakikita ko puro lalaki yung mga nag-ukay-ukay. Eto, nakasakay na ako sa tricycle ni daddy at napabili naman kami nitong bitcho-bitcho. Ewan ko ba ilang taon na akong hindi nakakain nitong bitcho-bitcho kaya naman napabili nga ako. At in fairness mga mare, sobrang sarap niya kasi mainit pa nga. Pagkarating nga namin sa farm mga mare, itong batang to abay tulog na tulog pa dito sa duyan. Dahil tanghali na nga at gutom na rin ako mga mare, eto kakain na rin kami. Nagluto pala yung tita ko ng sinabawang buto ng baboy mga mare. At dahil marami kaming kakain nito, malaking kaldero nga ang nilutuan nila. Nako, kahit mainit pa naman ang panahon mga mare, ay masarap pa rin humigop ng sabaw. Mapaparami din ang kain mo mga mare dahil marami kayong magsalo-salo. Sobrang natatakam na nga ako dito sa niluto nila mga mare dahil gutom nga ako. Pag sa bahay kasi mga mare ay bihira lang talaga ako makapagluto ng sinabawan. At pag sa bahay din kasi mga mare ay kadalasan ako lang talaga yung kumakain. Minsan ko lang din makakasalo sa pagkainan si Daddy B. Kaya nga yung bigas namin sa bahay mga mare ay matagal talagang maubos. Siguro mga 7 to 8 kilos lang ang mauubos namin bigas sa bahay mga mare kung wala si Daddy B. Minsan lang din kasi siya kumakain sa bahay at kadalasan talaga ay doon na siya sa kanyang trabaho kumakain. Grabe, isa man kakwan. Alam! Ka-cute sa spaghetti gang malagay. Merinda na.
Kinahapunan, dito naman ako tumambay sa labas. Nag-aabang kasi ako sa dumadaan ng mga baka. Chinechempo ko nga baka mapadaan dito yung kaklase ko nung high school. Naalala ko kasi noon nakapag-video ako at dumaan nga siya. At yung video na yon mga mare ay nag-viral nga. Huli ko na nga namalayan na kaklase ko pala ang na-videohan ko noon. Sobrang dami niyang alagang baka noon mga mare. Sayang nga at hindi ko ulit siya nakitang napadaan dito. Andito din pala yung anak kong panganay na si Bryle mga mare at nakabike nga siya nang pumunta dito. Yes mga mare, Jensen to Pulomolok ay binabike niya lang talaga. Ewan ko lang sa batang to mga mare at nagpapakahirap pa talaga. Hinahayaan ko na nga sa hilig niyang pagbabike mga mare dahil dyan naman siya masaya. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. See you in my next vlog. Mwah!